kasama sina Brother Marco Evangelista, Apologetica, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ave Maria, Gratia Plena, isang mapagpalang araw po ng linggo mga kapanalig, huling araw sa buwan ng Hunyo taon 2024, araw po ng linggo. Samahan po ninyo ako sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. At muli, mag-isa po tayo sa ating programa, pero sa aking separate na booth dito sa left side, nariyan po si Engineer Marlon San Diego, ang ating technical side, and of course, si John Gutierrez po, magandang lalaki, nasa aking production assistant, tumatayong production assistant. So, nandiyan na ba si Romar? Wala pa? Laging late yun, ano? Okay. So, magagandang lalaki po uli ang kasama nyo sa oras na ito dito sa ating himpilan, ang radyo ng simbahan. Okay. So, mga kapanalig, atin pong pag-uusapan ang isang palagay ko'y magandang talakayin natin. At ito po ay in relation sa nakalipas po na kapistahan ng ating San Juan Bautista, no? At yan po ay pumutok sa social media dahil sa sinasabi kong sa kalokohan ng iba ay nadadamay ang Santa Iglesia. Sapagkat nung nangyari po ang kapistahang ito, in particular dyan po sa lungsod ng San Juan, umikot ang maraming memes na tinatawag nila o memes sa social media. Yung mga nambabasa ng publiko, yung mga kaawa-awang papasok sana ng eskwela, papasok ng trabaho, mga maayos ang kanilang mga suot, dumaan sa San Juan, yung mga, ewan natin kung ano matatawag natin dyan sa mga nagkalat, naglipana sa kalsada, na namasa, no? Sabihin na natin, given, malinis yung tubig na pinambasa nyo. Pero yung bigyan nyo ng consideration yung iba na may pupuntahan, ano, yung kanilang daily routine, papasok ng trabaho, may nakita nga ako nakamotor, no, nakabarong, papasok, binuhusan siya ng tubig. At nang bumaba siya sa motor niya, pinagtulong-tulungan pa siyang basain ng tubig. Merong isang rider na magdi-deliver ng order sa kanya, yung famous na merong hawak na water gun, pinagbabasa siya. Akala ko kamag-anak ni Mayor Alice kasi labasan dila pag bumubomba ng tubig, di ba? Kaya sa social media, kita yung mukha ni Mayor Alice tsaka yung mukha niya, parehong labas yung dila eh. Oh. So, meron din namang isa na bumaba at inagaw niya yung hawak na tabo ng babae. Ang ginawa tawag dito, pinagtulong-tulungan din siya. Alam po ninyo mga kapanalig, yung kapistahan po ni San Juan Bautista, ang totoo po niyan, no, ay talagang dapat na kakikitaan natin ng isang mensahe. At ang mensahe ni San Juan Bautista ay hindi po tayo mambasa. Ang mensahe ng kapistahan ni San Juan Bautista, mga kapanalig, ay yung kanyang ipinahayag na siya ay unang dumating sa higit na dakila sa kanya, which is the Lord, Jesus, at italikdan natin ang ating mga kasalanan. Hindi po ginagawa ang kapistahan ni San Juan Bautista to commemorate the water, no? Alalahanin natin yung mensahe ni San Juan Bautista na mas may dakila sa atin at kinakailangan nating talikdan ang ating mga kasalanan. Kaya sabi ng isang kaibigan ko, Engineer Marlon, nung kapistahan ng San Juan Bautista sa San Juan, naglipan ang mga demonyo. Kasi hindi po trabaho ng isang Kristiyano yung mamerwisyo ka ng iba. Hindi po trabaho ng isang Kristiyano yan. Hindi kailanman magiging trabaho ng isang Kristiyano ang mambuisik ka o magdala ka sa kasalanan ng iba. Kasi, siyempre, yung mga binasa nyo, magkakaroon ng galit sa kanilang sarili yun, sa kanilang dibdib yun. At habang lumalayo yung mga yun, malamang, kung mapagmura yung mga yun, katakot-takot na mura ang tinatanggap ng mga nambasa sa kanya, di ba? Yan yung mga totoong nangyayari, totoong kaganapan. Una, pinapaalala po sa atin ng banal na kasulatan sa bahagi po ng 1 Corinthians chapter 14 verse 40, ang sabi, datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat
ng bagay. Gawin ninyong may kaayusan ang lahat ng bagay. Bakit po dapat lahat ng bagay ay may kaayusan? Sapagat ang sabi po ng banal na kasulatan sa bahagi po ng 1 Corinthians chapter 14 verse 33, God is a God of order. Yung nangyari po diyan sa bayan ng San Juan o sa lungsod ng San Juan, City of San Juan, hindi po yan in order. Unruly festivity yan. At pag sinabing unruly, yung nananalbahin ng iba, hindi sa Diyos yan. Yan ay mga galaw ng mga, yung mga pinalayas na demonyo ni San Juan, mukhang sa inyo mga nagsampahan. Kaya, yan. Galing talaga na rin Marvin San Diego, meron agad backup na boses, pero nag-iisa lang ako dito sa kabilang booth, baka meron dumating ditong ganyan na boses. Di ba? Tinatawagan natin ang atensyon ng local government of San Juan, in particular sa magiting na Mayor Francis Zamora, na magkaroon talaga ng maayos na order sa mga kababayan. Kung gusto nila anong tawag nila ito? Wata-wata, basaan, ilagay sila sa isang designated area o doon sila magbasaan hanggang mga lunod sila, pwede siguro yon. Pero yung mamerwisyo sila ng iba, ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, gawin ninyong may kaayusan ng lahat ng bagay because God is a God of order. Ito pa ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 16 verse 14, Brother Dwayne Cartuhano, ang aking idol, no? Napakadalubhasa sa Greek and Hebrew na pagsasalin para maintindihan nating mga Pilipino. Si Dr. Dwayne Cartuhano. Pwede nang i-elevate itong biblical scholar din No, kasi lampaso lahat dito yung mga ministro at mga pastor na wala namang alam. Brother Dwayne Cartuhano. Saludo sa iyo si Brother Marco, Brother Dwayne. Sabi ng 1 Corinthians chapter 16 verse 14, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay ng may pag-ibig, in charity. Brother Christian Mandia Dison, paano nating masasabi na may charity o may pag-ibig, may pagmamahal, may paggalang, may respeto, yung nakita natin sa social media, particular sa Facebook, na yung mga nasa kalsada ng City of San Juan, nanmerwisyo, nanalbahe ng mga dumadaan. Di ba? Ito malungkot dyan, kaya ako itinatch yan Ang impresyon, pag ikaw ay nakipag-celebrate sa kapistahan ni San Juan, matik ang impresyon, you are a Catholic. Di dinamay nyo pa sa kalukuhan yung simbahang Katolika. Sinong pare, sinong kura paroko nyo ang nadistino dyan, mula noon hanggang ngayon, ang nagturo sa inyo, na after the mass, lumabas kayo ng kalsada, mamasa kayo, pasukin nyo, buksan nyo mga bintana, lahat ng dumadaan, basain ninyo. Sino? Sinong nag-utos sa inyo niyan? Yan yung sinasabi nating mga tradisyon ninyong napulot nyo sa kalukuhan. Ang tawag dyan yung man-made tradition. Sabi nga ni Tatang Larry Malyari nung siya'y nabubuhay pa, ang Katoliko, ang tingin niya nung siya'y Iglesia pa ni Cristo, mahilig sa tradisyong humana. Ano yung tradisyong humana? Yung mga napulot natin sa mga sinaunang tao na akala natin tama, akala natin na maganda. Di ba, Brother Lynn Dominic Drona Atienza, ito yung ito yung pamangkin ni Bishop Drona, ang obispo ng San Jose Nueva Ecija at obispo ng San Pablo Laguna, si Bishop Drona. Mabuhay ka. At nandyan pala siya ngayon nag-aral siya o tapos na yata sa Don Bosco School of Theology Evangelium. Shout out daw sa mga kaklase ni Brother Lynn Dominic Drona Atienza. Anong mangyayari dun sa tradisyong humana? Ito yung mga tradisyon. Halimbawa, pag may patay, huwag ka ikang maliligo. Kaya kung 7 araw na nakaburol yung patay, 7 araw kang di naligo, edi amoy patay ka na rin. Yan ang tradisyon humana noong unang mga panahon. And until now, meron dyan, ginagaya pa rin. Huwag ka ikang magwawalis. Huwag ka magwawalis kasi masama yan. Minsan yung ating mahal na idol si Bishop Ronnie Bangkod ng Kabanatuan naanyayaan sa isang funeral mass. So dumating tong butihing obispo. Naku po, napakagulo nung lugar ng Burulan.
hindi nakatiis ang mabuting obispo. Sinabi niya talaga, bakit ba hindi kayo naglilinis dito? Ilocano si Bishop. Hindi niya lang masabi, para kayo mga dugyot. Sa Ilocano, dugyot. Yung talagang wala sa hulog no? Hindi lang masabi siguro ni Bishop yon. Sabi ni Bishop bakit hindi kayo naglilinis? Ang dumi-dumi, ang pangit tingnan sa burol. Sabi ba naman nung mga nandudong mga kamag-anak Bishop, kasi po masama pong magwalis pag may patay. Naku po. Yan ang sinasabi natin God is God of order. Gawing may kaayusan ng lahat ng bagay. Pag ikaw ay tumatawid, huwag kang tatawid. Pag may pusang itim, malas daw yun. Bumalik ka. Yun, naging hesitant kang tumawid ng tama, bumalik ka, hindi mo napansin, may parating na mas mabilis doon sa kabilang side, nabangga ka tuloy. Dahil doon sa paniniwala mo sa maling tinatawag nating man-made tradition or mga tinatawag niyang pamahiin. Yan yung bahagi ng tradisyong humana Marami po yan. Pero sa banal na kasulatan, mga kapanalig, Brother Edelito Utida, buksan mo ang iyong Bible at makikita natin dito sa bahagi ni San Marcos chapter 7 verse 7 hanggang verse 9. Basahin natin para mas maintindihan natin yung man-made tradition. Marcos chapter 7 verse 7 hanggang 9. Pagpurit pagsambang ginagawa niya'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Yung turong minana, yan po yung tinatawag nating man-made tradition. Mga tinatawag nating aral na binigay ng mga matatanda sa atin, na minamana natin. Tradisyon humana. Yung mga kumbaga, mga paniniwalang baluktot na labag sa banal na kasulatan, sa kaulooban ng Diyos. Guest de Jesus ang isang napakahusay na bone setter dyan po sa Gapan, Nueva Ecija. Pag gusto nyong gumaling ang pananakit ng kasukasuan nyo, punta kayo dun sa tinatawag nating minor basilica ng ating mahal na ina ng Divina Pastora sa parokya ni Father Aldrin Domingo. Hanapin nyo dyan si Brother Jess de Jesus at talagang mariresolba yung mga sakit nyo sa kasukasuan nyo. Kailangan hindi lang sakit ng kaluluwa tinitingnan natin, pati sakit ng katawan. Kasi tayo ay templo ng Espiritu Santo. Kasama na natin si Brother Jerby Santos. Ayan, sa ating technical side. Okay mga kapanalig, sa banal na kasulatan, binasa po natin, Marcos chapter 7, verse 7 hanggang 9. At ganito po ang sabi naman sa verse 13, same chapter 7 ng Marcos. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo, at marami pang bagay na katulad nito ang ginagawa ninyo. Ito po yung man-made tradition. Yung mga tinatawag nating mga tradisyong humana na nagpapahamak sa atin. Nung kapistahan ni San Juan Bautista, nakita natin ang tradisyong ito. Nalikha lamang ng tao, yung mambasa, mamerwisyo, hindi magpakita ng pagmamahal, ng respeto. Kaya kawawa yung mga may daladala na mga estudyanteng may cellphone, meron siyang laptop, na pinag-ipunan niya pa yan, tapos nabasa, nasira, of course. Sino ngayon magpapagawa nun? Kung yun ay pinag-ipunan ng pobre, at kinakailangan niya uling mag-raise ng fund para mapagawa yun, buti nga sana kung magagawa. Nandiyan na pala si Brother Romar Bendo sa ating PA, production assistant. Gandang lalaki rin yan. Di ba? Kung yan ay pinag-ipunan ng ating kapatid, at binasa ninyo, kawawang taong yun. Sana kung tutulungan ninyo sana kung bibilan nyo ng bago. Siguro mas mainam niya si Mayor Francis Zamora gumawa ng inisyatibo
yung mga naperwisyo ng kanyang mga constituents ay kanyang tulungan para makarecover, di ba? Kung po pwede lang sana yon, pwede naman yan talaga. Mag-allocate ang local government. Total, ang namerwisyo naman the constituents ng kanyang lungsod, di ba? Pwede yan, gagawan lang ng council ng resolution yan in aid doon sa mga naperwisyo ng kanilang mga constituents na mga masasabi nating wala na yata sa katinuan ng oras na yon. Dala-dala ng man-made tradition, namerwisyo ka. Hindi ho yan utos ng simbahan. Tapos ito nga yung sinasabi ko. Ang impresyon ng iba, sana kung lahat tayo, lahat Katoliko Hindi, merong ibang kaibayo tayo na tinatawag. Ano ang impresyon? O tingnan niyo yung mga Katoliko, tingnan niyo in general na ang pagkatukoy. Tingnan niyo yung mga Katoliko, mga bastos, mga balasubas, mga demonyo yung mga yan. Kita niyo, in general ang tukoy Sa totoo lang, yung mga nasa kalsadang nambasa, ewan ko lang hindi ako judgmental, pero ewan ko lang kung itong mga ito talagang aktibong Katoliko na nagsisimba. Kasi kung nagsisimba itong mga to, sa humilya ng pare, sa mga turo ng pare, sa mga turo ng mga katikista, hindi yung sinabing ganun. Na lumabas ka sa kalsada, pista ni San Juan, mambasa ka. Hindi yun. Ang message ng pista ni San Juan Bautista, alalahanin natin na mas may higit na dakila ang ating Panginoon at talikdan at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Hindi mambasa, hindi mambastos, hindi mamerwisyo. Kaya ako sa pagkakaupo ko habang tinitingnan ko yung mga nangyayari dyan sa San Juan, sa social media, nakakalungkot po, no? Ultimo yung mga nakasaradong sasakyan, pilit nilang binubuksan. Napaka-unruly. Napaka-unruly. Sabi ko nga, what if merong isang malaking truck doon, hinarang nila? What if yung driver pinasukan din ng topak sa ulo at sinagasaan kayong lahat. Di ba? Kawawa mangyayari. Napakagulo ng senaryong nakikita natin. Nakita na natin. Kaya hopefully next year sa pista ni San Juan Bautista, in particular po dyan sa lungsod ng San Juan under Mayor Francis Zamora, yan po talaga mabigyan ng disiplina, no? Mabigyan ng proper place, doon mag-ipon lahat ng mga mahilig mambasa, sila mambasaan doon, magbasa sila doon. Padalan nyo ng 5 fire truck at yun, bombahin sila lahat doon para masaya. Kasi total, hilig nila mambasa. Hindi ho turo ng simbahan yan di ba? Bakit dito po sa bayan ng Aliaga, sa Bibiklat, Barrio Bibiklat, Aliaga, Nueva Ecija, may tinatawag na festival yan, yung Taong Putik. Taong Putik Festival. Alam niyo yung observance nila doon, napakaganda. Yung spirituality, makikita mo bakit? Kasi pinapakita doon na tayo ay galing sa putik, babalik sa putik, na tayo'y aba, tayo'y hamak, no? Gawa tayo sa putik. At doon, pagkatapos ng maayos at mapayapang parade, prosesyon, yung mga participants po na naglalagay ng tuyong dahon ng saging, naglalagay ng putik sa kanilang buong katawan. Alam po ninyo, in order, kahit napakadami, pupunta po sa simbahan ni San Juan Bautista dyan sa Bibiklat, Nueva Ecija. At makaraan po ay anong gagawin nila? A-attend po sila ng misa at in proper tatapusin ng misa. Aalis sila ng maayos, aalis na tahimik. Walang nasaktan, walang nabastos, walang naperwisyo. Ganyan dapat. Ang masama talaga, ulit-ulitin ko, ang impresyon ng iba, yung mga nandyan sa kalsada ng San Juan City na nambasa, Katoliko yung mga bastos yan. Tanyo in general. Dahil sa kalokohan ng iba, nadamay pati ang Santa Iglesia. Yan ang malungkot, mga kapanalig. Kaya uulit-ulitin natin ang sinasabi ng ating Panginoon. Nakasulat po yan sa Bible, sa Mark chapter 7. Yung inyong pagsambang ginagawa, kung iniisip ninyo, may spirituality yung ginagawa ninyo, maling-mali kayo. Bakit? Sapagkat yan po'y walang kabuluhan. Itinuturo nyo yung utos yan ng may kapal. Pero ang totoo, yan po ay sinusunod ninyo ayon sa tradisyon ng tao. Ayon sa tradisyon ng tao.
Ito pa po ang sabi sa verse 13 ng Mark chapter 7, ano? Uulitin ko. Pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng turong minana ninyo. Ha? Sa pamamagitan, sinong nagturo niyan? Hindi nyo pwedeng ituro ang simbahang Katolika dahil walang turong ganyan. Ha? Mga turo yan ang mga sinaunang tao. But I think, yung mga sinaunang tao, respectful. Hindi naman katulad ng ginagawa ng mga mas marami doon, mga kabataan ngayon eh. Diyan sa lungsod ng San Juan, dapat sa mga yan, pinagdadadampot yung mga yan eh. Binagan siya yung mga yan eh. Sa totoo lang, Engineer Marlon, gigil na gigil ako kasi panay ang ating apostolate pagmimisyon, mapaganda imahe ng simbahan eh. Pagkatapos may mga Katolikong ganito, mga walwal eh, no? Mga walwal ang dating eh, di ba? So nakakalungkot po. Alam po ninyo mga kapanalig, meron pong, pag binanggit yung tradisyon, yung mga ibang sekta, yan, gigil na naman yan. Kayo mga Katoliko kasi, mahilig kayo sa mga tradisyon. Sa totoo lang po, meron pong 3 types of tradition, 3 level, 3 bahagdan. Ano po yon? Number 1, tradition is cultural. O balikan natin yung nangyari sa pista ng San Juan, dyan sa San Juan City. Meron bang relasyon sa cultural yan? Wala. Kasi walang ganong klaseng tradisyong pangkultura na mamimirwisyo ka. Wala pong ganon. So, labas yun. Ex yun. Number 2, religious. Yung 3 antas number 1 is cultural, number 2 is religious. Meron bang religiosity doon? Wala. Sabi nga ng banal na kasulatan, maliwanag uulitin ko yung basa ko dito sa bahagi ng 1 Corinthians chapter 16 verse 14. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay ng may pag-ibig. Meron ba naman may pag-ibig na umiiyak, nasaktan, nawala yung mahalagang pinag-ipunang bagay, na dismaya sa pagpasok sa eskwela o sa trabaho? Meron bang pag-ibig doon? Sige. Sino sa inyo ang tatayo dyan sa San Juan? Pwede kayong pumunta dito sa Linggo, sa Radio Veritas, 2:00 na nga po, narapin nyo ako. Sinong mga kulokoy dyan na magsasabing yung ginawa niya is dahil sa pag-ibig? Lalo na yung bugoy na nakalabas ang dilang may hawak na water gun. Siya ngayon na naging famous kasi siya yung nakuha na single out siya eh. Paano ba naman binubomba niya yung rider tapos sabay nakalabas ang dila ng parang nambubuisit pa. Sabi ko buti na lang walang naperwisyo silang galing sa gera sa Mindanao eh. Kung nagkataon baka pinaglalamayan na sila ngayon sa mga kalokohan nila doon, di ba? So mga kapanalig, ito pong ating pinag-uusapan ay para po tayo ay maayos, para po tayo ay mailagay sa tama, di ba? Okay. Sabi ko nga, meron tayong 3 types of tradition. Number 1 is cultural, number 2 is religious. Hindi ho pasok pareho yung naging unruly festivities dyan sa San Juan, nung pista ni San Juan Bautista, June 24, di ba? Pangatlo, family. Makapamilya ba yung ganon? Makapamilya ba sa tingin ninyo? Hindi po Hindi pa pasok, di ba? Brother Tony Di Mapilis at saka Brother Roland Dalbano, hindi pasok sa criteria para sabihin natin na okay yung ginawang yan sa celebration or commemoration ng pista ni San Juan Bautista. Bakit? Sapagkat, ano ba ang tradition? A tradition is a belief or behavior passed down with a group or society with symbolic meaning or special significance with origins in the past. Yan po ang definition ng tinatawag nating tradition. So yung ginawa sa San Juan, nung pista ni San Juan City, hindi ho pasok sa 3 types of tradition: cultural, religious, and family. Kasi yung kanilang minanang tradisyon, hindi po symbolic. Wala pong significance mula dun sa origin ng nakaraan o sa pinagmulan. Kasi ang origin, para gunitain si San Juan, magsisi tayo at talikdan ng ating mga kasalanan. Now, sabi ko nga kanina, pagka narinig yung tradisyon, tuwan-tuwa yung ibang sekta, ayan, kayo mga Katoliko, may tradisyon pa kasi kayo. I-set aside nyo yun dun sa nangyari. Kasi yun po ay tinatawag na man-made tradition. Pero mismong ang Holy Scripture, ang Bible mismo,
ay nagtuturo po na merong holy tradition. Merong banal na tradisyon. Nasa ikalawang bahagi na po ang ating programa at tayo po'y nagpapasalamat, nagpupuri sa Diyos sa loob po ng 17 taon ay patuloy po na naririnig ang ating tinig sa ating pong himpilan, ang Radyo ng Simbahan, Veritas 846. Thanks be to God. Kasama niyo po, Brother Marco C. Evangelista. And of course, yung 16 years ng programa, kasama ko yung aking namayapang partner, si Tatang Larry Lamco Malyari. Eternal rest to his soul. And syempre, ngayong pong araw na ito, kasama ko sa ating technical side, si Brother Jerby Santos at ang ating production assistant, si Brother Romar Bendo. At pagpapasalamat din po sa ating mahal na Pangulo ng Radio Veritas, Father Anton City Pascual, ang ating Vice President for Operation, Father Roy Bellien, and of course, ang ating station manager, si Madam Risa Mendoza. Kasi dapat natin pagpasalamat, patuloy po silang nagbibigay ng pagkakataon sa atin para magpatuloy ang ating programa, ang Apologetica. At syempre, naalala ko dyan yung ating unang station manager, nung nagsimula tayo 2007, si Sister Lani Cabral. Ayan, 2007 nung nagsimula tayo, January 7, 2007. At yung ating dating program director dito na madre ng St. Paul, si Sister Gemma Ria de la Cruz. Si Father Bongbong Gayan pa ang dating vice president natin. So yan yung ating mga pinagpapasalamatan. At ganun din yung aking dating staff sa opisina, si brother at ngayon ay doktor na, nagpakadalubhasa, Dr. Norman Mirabel. Siya yung naging bridge para magkaroon ng chance na magkakilala kami in person ni Madam Lani Cabral, that time ay siyang station manager. So nung nagkakilala kami ay nagkaroon ng conference meeting with Father Anton Pascual at binigyan ng go signal. Kaya meron na tayong programa in 17 years sa loob ng 17 taon dito sa Radio Veritas. Purihin ng Diyos. Okay, Brother Jojo Evangelista, mabuhay po kayo. And Brother Manny De Leon, yan. Si Brother Manny, consistent, araw-araw yan na nagpapadala ng message sa akin. Brother Alvin Asuncion, shout out po sa iyo. And of course, ang ating butihing kaibigan, glory to God, Sister Nena Despidiones. Mabuhay po kayo, Sister Nena Despidiones. Ito si Sister Nena, ang tagal ding tumulong nito sa ating programa, no? Kaya salamat Sister Nena sa malaking tulong mo nung nagsisimula tayo dito sa ating programa. Dati ang pangalan pa nito Katekismo at Apologetica bago naging Apologetica. Brother Alvin Asuncion, mabuhay po kayo. Hindi naman sayang na wala na si Tatang. Malungkot pero hindi sayang. Kasi siya ngayon ay naroon sa piling ng Panginoon. Pagdasal natin ang kanyang kaluluwa. Brother Nel Stewart, mabuhay ka. Brother Joji Monson de la Cruz, kasama niya si Henry Flores, Brother Henry, at saka si Father Crispin. Mabuhay po kayo. Siyempre, magsha-shoutout ako bago sa pagpapatuloy ng programa natin kay Brother Philip Cesar Herrera. Brother Philip Cesar Herrera ng Santo Rosario Parish Church. Diyan po sa Amaya, Tansa, Cavite. Ang kanilang kura paroko si Reverend Father Bobby Capino at ang kanyang leader sa Eucharistic Minister of the Holy Communion si Brother Omar. Mabuhay ka, Brother Philip Cesar Herrera, isang magiting na tagapagtanggol ng Santa Iglesia at member na ngayon ng EMHC ng Santo Rosario, Amaya, Tansa, Cavite. Salamat din sa pag-order ng ating apologetic book, Brother Nel Rob. Mabuhay ka at hopefully yung sinishare mo, mabasa ko lahat at pagdasal natin, ano man yung kinakaharap mo, Brother Nel Rob. Okay? Salamat din po sa ating tagapagtaguyod, Sister Purissima and Sister Tita Arsiaga, nariyan po sa Roma, Italia. Mabuhay po kayo. Itong dalawang magkapatid na ito, consistent na tumutulong sa atin. Naalala ko, ganun din yung aking karanasan kay Sister Nena Despidiones At nung natigil si Sister Nena sa suporta, talagang mabuti ang Diyos. May dumating na naman, tumutulong sa atin. Kasi kung wala yung mga taong tumutulong po sa atin, yung pagpapalawak natin ng ating apostolate, ng ating ministry, mahihirapan po tayong maabot ito.
Siyempre, hindi ko pwedeng kalimutan si Kapitana Evelyn Tan Arago, ang hepe ng Barangay Affairs Office ng Taguig City. Napaka-generous at very consistent ang kanyang buong pamilya para alalayan po tayo sa ating apostolate, sa ating mission. Kaya itong mga binabanggit kong tao, ang tanging Diyos ang pwedeng gumanti at magbalik sa inyo ng mga generosity nyo, ng pagtulong ninyo sa ating mission. Of course, hindi pwede mawala si Brother Carlo Castillo Gonzales ng Batangas, si Brother Arnel Borromeo at Sister Mercy. Nandyan si Brother Arnel and Sister Mercy sa Bicol area ngayon. At siyempre yung ating kaibigang pulis, si Brother Eric Master Sergeant Castillo ng Kamanaba, no? Particular yata ang kanyang destino ay dyan sa Caloocan City, Police Caloocan. Mabuhay po kayo. Marami pa tayong gustong sabihin at pasalamatan, pero focus muna tayo uli sa ating topic. Okay, babalikan natin. Tradisyon. Ang tradisyong man-made, masama po yan, sa totoo lang. Labag po yan sa nais ng Diyos. At ito po'y binasa natin sa Marcos chapter 7, verse 7, verse 9, o hanggang 9, and yung verse 13. Hindi na natin binubuo kasi masyado hong mahaba. Pag binasa po natin ang bahagi naman sa sulat ni Apostol Pablo sa Colosas chapter 2 verse 8. Colosas chapter 2 verse 8, ganito po naman ang ating mababasa. Mag-iingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Maliwanag po ang binasa natin, ano? Huwag daw po tayong maniniwala, huwag tayong mabibihag sa pamamagitan ng mga mandarayang aral, walang kabuluhang aral, sa mga aral na sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Kasi po iyan ay labag sa nais ng Diyos sa atin. Kaya yung mga tradisyon na palpak at nakakaperwisyo, ayaw na ayaw yan ni Sister Glaze Rosete Fernando. Ayan. Nariyan na ngayon sila ni Brother Tom Rosete sa bahagi ng Bukawi, Bukawi, Bulacan, sa parokya ni Kim Taigun. Ayan, Sister Glaze Rosete, Sister Glaze Fernando, Rosete, at si Brother Tom Rosete. Ayan. Ay biyaya ng Diyos sa akin ito, mag-asawang ito. Kasi meron kaming gagawing project ni Brother Tom. Isa pala tong napakagaling na dibuhista. Ang tawag dyan yun. Sa mga comics dati, dibuhista eh. Ngayon social na, nasa IT na, nasa computer na. Yan ay grasya sa akin ng Diyos, yung mag-asawang yan, Sister Glaze and Brother Tom Rosete. Okay. So mga kapanalig, tradition, dalawa yan. Man-made tradition, ikalawa ito na. Pero dito binabanatan pa rin tayo ng mga protestante. Holy tradition. Oh, there is no such thing as holy tradition. Invento nyo lang yan, mga Katoliko. Hindi nga. Talagang paninindigan nyo ba na invento lang yan? Pag protestante kausap mo, sasabihin, oo, walang holy tradition. What if basahin ko sa scripture na meron pong tinatawag na holy tradition? Bakit holy? Kasi ganito. Basahin ko po. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Dito po sa English ko babasahin para mas marinig natin yung word. Kasi ganyan ang mga protestante, gusto nila marinig yung word, yung per se, eksaktong salita. Saan dito sa Bible yung holy tradition? 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Hold firm, hawakan yung matibay. Hold firm to the traditions that you were taught by us. Hawakan yung mabuti ang mga tradisyon na itinuro namin sa inyo, either by our spoken word or by letter, sa pamamagitan ng aming mga salita, mga sinabing salita, at sa pamamagitan ng sulat. Ngayon, Brother Marco, nasan yung holy tradition?
hindi mo ba pwedeng consider na holy yung itinuro, holiness yung itinuro ng mga apostol? Kaya ang liwanag ng kanilang sinabi, hold firm to the traditions that you were taught by us. Sino yung us? Si Saint Paul, ang mga apostol. Oh, anong sabi? By our spoken word or by letter. Maliwanag po yan. Kaya, pag sinabi nilang ang Catholic Church nag-iimbento lang ng tinatawag na tradisyon, ay hindi ko kayo nagbabasa ng Bible. O kung nagbabasa man kayo ng Bible, ini-skip nyo ito. Naalala ko nung kasama ko lagi si Tatang, gumagamit kami ng tinatawag na highlighter. Itong estabilo, di ba? Ganito? Highlighter ang tawag dito. Para yung aming binabasa, ma-highlight, makikita namin agad. Kaya ang ginagawa daw nung ibang sekta, pag hindi pabor sa kanila, ang ginagamit daw yung liquid paper na anong tawag diyan? Yung pambura, yung puti. yun nga yata yung yung pang-erase nung panahon na uso pa yung makinilya para hindi nila makita. May holy tradition ba sa Bible? Ang liwanag po, binasa ko. Uulitin ko po, punta kayo sa sarili ninyong Bible. Diyan, sa mga bahay ninyo. 2 Thessalonica chapter 2 verse 15. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Alam po ninyo mga kapanalig, ang tradition po still plays an important supporting role in Christianity. Hindi po pwedeng nagkaroon ng Kristyanismo, it's because of the scripture lang, sacred scripture. No. Tandaan lang natin, Philippine history, dito sa atin, 1521, March 16. Paano na-acknowledge ng mga native ang Christianity? Hindi sa pamamagitan ng sacred scripture. Nakita po ng mga native sa Limasawa, Cebu, ang itinuturong Kristo in form of the image of Santo Niño. Kaya may Santo Niño de Cebu. Pinakita ng mga conqueror, ng mga Kastilang misyonaryo. Oh, ito ay Child Jesus, Holy Infant. Ito yung tagapagligtas in form of infant, in front of child. And then kalaunan, ito ay nagkaedad, umabot ng ganitong edad. Ayan, dinal naman yung cross, diyan siya pinako, diyan siya namatay para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ano nangyari? Di ba nga't niyakap nila King Humabon at ni Queen Juana yung pananampalataya, and then ano naging chain reaction? O yung kanilang mga nasasakupan, lahat nagpabaptize, naging Kristiyano. O, sa pamamagitan ng tradisyon. Pamamagitan ng tradisyon. Even the scripture, pag sinabi mong sulat ni Apostol Mateo, Apostol Marcos, Apostol Lucas, wala po talagang klarong basis na sila talaga yung writer niyan. Pero nilagay after their name, it's because of the tradition. It's because of the tradition. At itong kabuuan ng scripture, ito po, dati scripture ngayon naging Holy Bible. O saan nagsimula? Tradition. Kaya nga even the sound like yung Biblos, Bible, o isang tradisyon yan. Nanggaling niya yung Biblos sa pantalan. Daungan ng mga papyrus, na mga papel na ginagamit noong unang panahon. Kaya hindi niya pwedeng iset aside na walang tradisyong banal. Kaya yung mga ibang sekta na umaatake sa ating simbahan, mali yung tradisyon na yan, baka ibang tradisyon yung tinutukoy nyo. Yung man-made tradisyon, yung mga nakakaperwisyo, yung mga maling paniniwala. Pero yung mga aral according to the tradition na nagdadala ng kabanalan, nagpapaalala sa Panginoon, yan po ay ating pinipreserve. Nasa uling bahagi na po tayo ng ating programa. Sabi ni Brother Louis Gonzaga, Sacred Scriptures plus traditions plus magisterium. Ito yung three pillars of our Catholic faith, no? Meron tayong Biblia, meron tayong Holy Tradition, meron tayong magisterium, which is the church mismo, yung holy official teachers of the church. Yan. So tatlo yan. Sabi ni Brother Dante Garcia, shout out kay
Brother Daniel Lumanta ng Zamboanga City. Mabuhay po kayo. Brother Daniel Lumanta, sabi ni Brother Dante Garcia. At pinapatulungan tayong i-promote. Shout out kay Brother Oscar Bautista Carpio. Sabi ni Brother Alvin Asuncion, ipakipromote ko naman daw tulungan ang construction ng San Lorenzo Ruiz Parish diyan po sa Pinagpanaan, Nueva Ecija. Yung Pinagpanaan bago po kayo dumating ng anong tawag dito, nakalimutan ko yung susunod na bayan ninyo. Basta diyan sa Pinagpanaan, Nueva Ecija, tulungan natin yung pagpapagawa ng parokya. Ang kanilang kura paroko diyan ay ang magiting Father Edwin Dison. Ayan. Father Edwin, mabuhay po kayo. Napakasipag na kura paroko ng San Lorenzo Ruiz Parish. Ayan. At Talavera, yun nga pala. Bago dumating sa proper town ng Talavera, buti na lang naalala ko. Shout out kay Emhel Manja. Nariyan po ang kanyang buong pamilya sa Mindoro at nakikinig po sila. Ay, God bless po your family, Brother Emhel Manja or Sister Emhel. Sorry kasi medyo yung pangalan pwedeng lalaki, pwedeng babae. But anyway, pagpalain po ng Diyos ang iyong buong pamilya na nakikinig po sa atin dyan po sa bahagi ng Mindoro. Ayan, Mindoro. Maganda dyan. Yung Puerto Galera, Mindoro yan, di ba? Shout out kay Brother Omar Manansala ng Tarlac City. Mabuhay po kayo. Sister Marie Torres Panga, mabuhay po kayo. Blessed Sunday. At kay Brother Sosteres Alikdan, nariyan po sa bahagi naman ng nawala. Bahagi ng Pangasinan. Okay. Mabuhay po kayo. Shout out din po kay Brother Marlon Galvez, Enrique de Guzman, Brother Ompong Maramtan Jr. at kay Brother Lexter Castro aka Boy Dila. Yung pala yun. Si Lexter Castro yung pangalan nung namamaril ng water gun na labas-labas yung dila. Akala ko Guo ang apelido Sister Glaze Fernando Rosete at si Brother Tom. Sabi ko nga kanina, grasya sa akin ng Diyos na tayo'y magkasama. Brother Gerald Aquino, mabuhay po kayo. Heaven and Saints, sabi niya, sa piyesta ng Apong Iro, si San Pedro, sa Palid, Pampanga po may basaan din sa daan. Pero di sila ganyang kabastos. Tatanong pa nila kung pwedeng basain kahit sa paa na lang. So yun, alam niyo sa totoo lang, maganda namang i-observe talaga yung ibang mga nakalakihan nating kultura, tradisyon. Pero hindi to the extent na tayo ay mangwawalang yan ng tao, mambabastos ng tao. Kaya reminder dyan po kay Apong Iro o sa San Pedro, kanilang patron sa Apalit, Pampanga. Maganda po yung ginagawa ninyo na hindi nagbabasaan na nababastos yung mga dumaraan. Shout out kay Brother Luigi Martin Cruz Trinidad, Brother Dante Flavier Carbonel, mabuhay po kayo. Shout out po kay Sister Menchi Ingal, mabuhay po kayo. At shout out po sa marami pa. Okay. Balikan natin yung aking tinatalakay. So sa Bible, meron pong holy tradition, 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. At sinabi ko nga po, tradition still plays an important supporting role in Christianity. Ano yan? Number 1 tradition na napaka-banal, baptism. Ano ang sabi ng Panginoon? Matthew chapter 28 verse 19. Humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang buong sanlibutan o ang lahat ng tao sa mundo. Yan po ay tradisyon. At yan po ay minamana natin until now. Magmula nung ito ay inutos ng Panginoon. Nasa Bible, di ba? Bautismuhan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Well, observe yan. Wala hong napiperwisyo dyan, kundi ang nangyayari, napupuno ng grasya, ng biyaya, yung binibinyagan. At pati yung mga umaattend ng binyag, ninong-ninang, yung mga bisita, nakakasagot sila dun sa tanong ng pare, tinatakwil nyo ba si Satanas? Sumasagot ng tao, opo, tinatakwil namin. Walang perwisyo dun. Napakagandang tradisyon. Sakramento ito, pero tradisyon pa rin. Ano pa? Marami to. Ito lang dalawa babanggitin ko kasi makakapos tayo ng oras. Yung atin pong Eucharist celebration, Eucharistic celebration, banal na misa. Okay. Anong sabi ng Matthew chapter 26 verse 26 at sa mga susumusunod na bahagi ng talata?
Noong gabi, bago siya pinahirapan, ang Panginoong Jesucristo, dumampot ng tinapay, dumampot ng kopa, itinaas niya, pinagpasalamat sa Diyos, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Tradisyon yan. Bakit? Sapagkat kung titingnan po natin ang 1 Corinthians chapter 11, basahin ko po dito, 1 Corinthians chapter 11 verse 23 hanggang 25. Ganito po yung pambungad ni Apostol Pablo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus nung gabing siya'y pagkanulo, dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin nyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman matapos maghapunan, nawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Abay, kung mapapansin nyo, dun sa verse 23 ng 1 Corinthians 11, sabi ni Pablo, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Yan ang holy tradition na ipapasa ng may kabanalan. Kaya ang celebration ng Holy Eucharist ay isang sakramento pero nakabatay pa rin sa tradisyon. Kasi, tulad ng sinabi ni Pablo sa 2 Thessalonica 2.15, hawakan ninyong matibay ang tradisyon na itinuro namin sa inyo maging sa salita o sa sulat. Yan ang maliwanag na sinabi ng mismong Biblia. And then, ano pa ang sinasabi po ng ating banal na kasulatan? Sa Luke chapter 2 verse 42, and when he became 12, they went up there according to the custom or tradition of the feast. Alam nyo, ang Panginoong Jesucristo mismo nag-observe ng tradition. Ano yon? Yung Paskwa, yung huling hapunan. Tradition po yan. Ano pa? John chapter 19 verse 14. O 40. John chapter 19 verse 40. Taking Jesus' body, nung namatay siya, kinuha yung kanyang bangkay, nilagay siya sa isang hiram na libingan. Anong pinagbatayan? According with the Jewish tradition. You see, ang ating Panginoon Jesucristo, hanggang kamatayan ay na-observe po yung tradisyon nila. Pero yung tradisyon na yan ay maganda at hindi po yan nakaperwisyo, hindi po yan nakapambastos ng iba. At yan po'y ginawa sa ngalan ng pag-ibig. Yung ibang tradisyon na ginagawa natin ngayon, tulad ng isi-single out ko, yung nangyari dyan sa lungsod ng San Juan, talaga pong nakalulungkot. Walang kinalaman dyan ang mayor, ha? Ang totoo niyan, si Mayor Francis Zamora talagang na-hurt din sa ginawa ng kanyang mga constituents. Kaya nga tayo nananawagan sa mabuting Mayor Francis Zamora na bigyan ng proper location sa susunod na taon yung mga constituents niya na mahilig talaga sa basaan. Ipunin sila doon, pagkatapos magpadala ng 5 fire truck, o yan, magbasaan sila ng magbasaan doon, di ba? At yung mga naperwisyo ng kanya mga nasasakupan, baka naman pwedeng gawa ng resolution ng council at tulungan na makarecover sila, yung mga nasira nilang mga gadget o gamit, yung mga naperwisyo sa pagpasok sa paaralan o naperwisyo sa pagpasok sa kanilang mga trabaho, di ba? Sabi po ng 1 Corinthians chapter 11 verse 2, ito po ang sabi ng banal na kasulatan, I praise you for remembering me in everything and for holding to the traditions just I pass them on you. Pinupuri ko kayo sapagkat ako'y naaalala ninyo at sinusunod ninyo ang mga tradisyong itinuro ko sa inyo. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Kaya yung tradisyon na well-preserved at nagdudulot ng kagandahang loob sa atin, nagdudulot ng magandang fruit o bunga sa atin, holy tradition, yan ang meron sa simbahang Katolika. Yung mga ibang kabastusan na nakita natin labas ng simbahan, wala pong kinalaman ang simbahan dyan, wala pong utos ang simbahan dyan, at 100%, kahit na yung mga nag-participate dyan, Katoliko, yan po yung mga Katolikong sa tawag lang. Hindi po nila ino-observe yung talagang aral at turo ng pagiging Katoliko. Kaya yan ang malungkot na katotohanan. Lumabas kayo sa daan,
Dala-dala ang isang tatak. At ano yung tatak? Katoliko kayo. Kasi kung di naman kayo Katoliko, di naman kayo magjo-join sa kapistahan ng santo ng Katoliko di ba? Katoliko kayo, kaya kayo nandiyan dyan Oh. Pero hindi turo ng Catholic Church ang ginawa ninyo. Kanino nyo naman yan? Kanino nyo natutunan yan? Ayun sinabi ng Biblia. Turo, sabi-sabing turo na nagdadala ng perwisyo, ng kabastusan, kawalang galang, nawawala yung pag-ibig. Kaya inuulit-ulit natin yan para next year, yung iba na maaaring nakarinig ng tinig natin ngayon, may kilalang taga San Juan, o di, i-remind sila, di ba? I-remind sila. Ay, nako, sa totoo lang po, kapag nakapaperwisyo tayo ng tao, hindi ho yan para sa Diyos. Hindi po yan para sa Diyos. Kaya nga, inuulit-ulit natin, ito lagi kong nire-remind, no? Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay ng may pag-ibig, sabi po ng Biblia. 1 Corinthians chapter 16 verse 14. Etong tinig kong ito, sinasabi ko to sa inyo to remind you. Bakit? Pag-ibig. Hindi naman ako nagagalit sa kanila, kundi itinutuwid lamang natin ang mga mali na ginagawa nila. Kasi minsan, ang dating ngayon ng mga tao masyadong sensitive Pag kinorek mo, sasabihin, galit ka. Pag kinorek mo, sasabihin, judgmental ka. Pag kinorek mo, sinabi mo yung tama at totoo, sasabihin, hindi ka dapat nabubuhay sa earth na ito. Hindi ka magandang kabanding. Yan ang mga sinasabi, di ba? Pero meron tayong obligation. Ano yung obligation natin? Sabi ni Apostol Santiago, kapag alam mo tama, gawin mo. Kasi pag hindi mo ginawa, ikaw ay nagkakasala. Ang tawag doon, sin of omission, mga kapanalig. Kaya sa ating lahat ng mga taga-subaybay, Brother Rickson Santander, dyan sa bahagi ng Las Piñas, kasama si Brother Henry. Magkikita-kita kaya tayo mamaya kay Brother Jose Santos Jr. sa Balay Rosa. Ayan ang aking tanong. Okay? So, wala na po tayong oras para sa ating programa. Salamat po sa inyong pagsama sa akin. Siyempre, kasama ko po si Brother Jerby Santos sa technical side at si Brother Romar Bendo, ang aking production assistant. At sa ngalan po ng aking yumaong partner, Tatang Larry Lamco Malyari, ako po si Brother Marco si Evangelista, nagsasabing sumainyo ang katotohanan. Susunod na po ang programang Kristo Liwanag sa Dilim sa pamamagitan po ni Reverend Father Daniel Estacio, ang lodi ko at dating kura paroko. Mabuhay po kayo. God bless.